nabanggit ang probinsyang Batangas, unang pumapasok sa isip ang masarap na kape. Kilala kasi ang Batangas bilang isa sa pinakamalaking producer ng coffee beans in the country. Pero bukod sa pamoso nitong kape, may iba pang mga produkto at putaheng ipinagmamalaki ang probinsya. Sa Taal, Batangas, isang kakaibang street food ang sikat na sikat sa mga lokal. Presenting ang native Batanggenyo barbecue na kung tawagin ay tinindag. Panahon pa raw ng Kastila nang maimbento ang street food na ito. Si Aling Julita, 50 taon nang nag-iihaw ng tinindag. Namana pa raw niya ang negosyong ito mula sa kanyang mga magulang. At hanggang ngayon, ito ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ay nagsimula po yan noon pa po, namana po namin sa aming magulang, tapos kami na po ang nakamanat. Siya naman po na pinagbuhay namin sa aming mga anak. Ay, siguro po panahon pa yun ng mga Kastila na namana po namin sa kanila. Ang karneng ginagamit sa tinindag, pisngi, tenga, dila at puso ng baboy. Pero ang mas kakaiba at kapansin-pansin dito, ang mamula-mula nitong itsura na mula sa atsuete. Natutunan ng mga Batanggenyo ang paggamit ng atsuete mula sa mga negosyanteng Kastila. Tuwing pumupunta sila sa Batangas para makipagnegosyo, nagdadala sila ng atsuete at ibinibigay sa mga tao para gamitin sa kanilang pagluluto. Nakasama po ang aking hipag na sa ngayon po, mag-uumpisa na po kami ng paggagayat. Katamtaman po ang gaya. Lalagyan ko na po ng kalamansi. Lalagyan ko po ng paminta. Lalagyan po ng asin. Tapos po ito, bawang. Lalagyan po ng bawang. Sige po ngayon, tutuhogin ko na po ito para po may ihaw na natin. Ngayon po, lalagyan po ng bunot at ating iihaw ng ating tinindag. Ito po ay ihaw sa bunot. Sa paggamit ng bunot o coconut husk, naluluto ang tinindag hindi sa init kundi sa usok. Slow cooking ang proseso nito. Ang usok din ang nagbibigay ng smoky flavor at aroma sa karne. Ari na po ang aming tinindag na pinagmamalaki na ginawa po namin dito sa Batangas. Ibinebenta ang tinindag sa halagang 15 hanggang 25 pesos, depende sa laki ng hiwa ng karne. Masarap gana rin. Masarap na rin. Nakakita na ba kayo ng gotong walang kanin? Kung hindi pa, meron yan. Only in Batangas. Sa bayan ng Lipa, paborito itong higupin sa umaga. Dito kasi sa Lipa, iba ang klema. Malamig kasi dito. Kaya sa umaga pa lang, ang hanap ng tao, yung mainit na sabaw. Yan yung goto. Ang sekreto ng gotong Batangas, ang sarap niya yung mga 5 oras na nakukuluan. Yun ang sarap noon. Kasi yung katas niya, nandun na sa sabaw. Kilala rin kasi ang Batangas sa kanilang cattle industry. Noong unang panahon, isang Batangas sa may pinakamalaking industriya ng baka sa Luzon. Para di masayang ang mga laman loob matapos katayin ng baka, sinubukan nilang pakuluan ang mga ito ng sabay-sabay sa malaking kaldero. Nang maluto at kanilang tinikman, ubod silang nasarapan at dito nagmula ang pagluluto ng gotong Batangas. Ito po yung sabaw. Ilalagay namin and then sibuyas with kalamansi. Sa unang higo pa lang daw ng gotong Batangas, mapapa-order ka na ng extra rice. Kaya karamihan sa mga kumakain nito, napaparami ng kain. 40 pesos ang benta ni Aling Leti sa isang bowl ng goto. Natutunan ko ang gotong Batangas sa aking nanay. Kasi ito yung ikinabuhay nila sa amin. Kung sa Pampanga, kanin ang karaniwang binuburo, ang mga Batanggenyo may sarili ring bersyon nito. At ang kanilang ginagamit, mga prutas tulad ng mangga at santon.
Si Manong Ambong, ikatlong henerasyon na mula sa pamilya ng mga nagbuburo. Ang kanilang pwesto sa palengke, minana niya pa raw sa kanyang lola at mga magulang. Binebenta niya ang mga buro sa halagang 100 hanggang 400 piso. Nung una kasi, wala pa nung mga rep. Hanggang sa natuto kami magkuha ng buro sa asin. Yun, doon nagmula. Hanggang sa naging negosyo na nga namin. Yung, nagkataon kami ng tindahan sa palengke. 20 years na. Sarang papaya, minsan pagkuha niya yung ubod, burong mangga, santol, mustasa. Natutunan ng mga Batanggenyo ang pagbuburo sa mga mangangalakal na Tsino noong unang panahon. Ang mga puno ng mangga at santol kasi noon, minsanan lang mamunga, kaya binuburo ito ng mga kababaihan para mapreserba. Katapos natin balatan, ating hihiwa at gagayate. Gagayatin natin ng isa-isa. Tapos natin gayatin ng mangga. Lalagay natin sa isang lagayan. Bubud-budan natin ng asin. And then, hahaluin. Bababad natin ng 2 oras. After 2 hours, atin na siyang huhugasan ng malinis na tubig. Pagkatapos nating hugasan ng 3 beses, atin na siyang i-drain. Makalipas ang kalahating oras, pwede na natin siyang ilagay sa isang malinis na container. Kapag nailagay na sa garapon ang mangga, lalagyan ito ng asukal at ibababad ng 3 oras hanggang 1 araw. Magsasabaw ang asukal at ito ang magiging syrup ng burong mangga. Ang sarap! Ang tinindag, goto at buro, bahagi ng kulturang Batanggenyo na hanggang ngayon ay ginagawang kabuhayan ng mga taga rito. Dahil hanggang ngayon, pinupukaw pa rin ng mga pagkain ito ang panlasa ng mga lokal at turista. Ika nga nila, mapapaalae ka sa sarap.